Dito tayo mga kabayan sa bundok, malapit sa pinagtatrabahunan kong company dito sa South Korea. At nandito nga ako sa pinakatuktok ng bundok dito. Ito na yung pinakatuktok. Kita ninyo, mga tuyot na ang dahon ng makakahoy dito. Doon sa mga nagtatanong lagi, maraming nagtatanong sa akin tungkol sa mga requirements o kaya ay sa birth certificate, yung mga walang middle initial, birth certificate ng magulang. Pasensya na kayo tungkol sa mga ganyan kasi hindi ko naman talaga diretso kayong masasagot. Makapagbigay pa ako ng maling impormasyon sa inyo ay baka makasuhan pa ako ng DMW at kung kaya kong sagutin ay siyempre sasagutin ko naman kasi karamihan kasi ng mga tanong sa akin ay nasasagot ko naman dahil na-experience ko. Katulad ng sa birth certificate, yung late register ang birth certificate sa PSA ay katulad ko ay nakarating ako dito sa South Korea at wala namang naging problema. Tungkol sa mga bagay na ganyan ay kaya kong sagutin kapag na-experience ko. Pero pag hindi ko na-experience ay hindi ko kayo masasagot ng diretso. At ang importante lang talaga yan tungkol doon sa may mga tanong tungkol sa birth certificate at saka doon sa may mga nag-aalangan na mag-apply dito dahil may problema sa kalusugan o kaya ay may problema sa mga requirements. Makikita nyo naman bago ang registration kasi nagbibigay sila ng memo. Makikita nyo dyan na ang hindi lang pwedeng mag-rehistro para sa EPS topic exam ay yung may mga nakakahawang sakit. At yung may putol ang daliri at yung may color blindness. Wala namang binanggit dyan na kapag ang pangalan mo ay halimbawa ay walang middle initial, middle name, ay hindi na pwede. Wala namang binanggit na ganun. At sa palagay ko ay hindi naman talaga mahigpit ang DMW pagdating sa mga ganyan dahil ang importante talaga dyan para sa akin ay pareho yung name mo sa birth certificate, sa passport, sa e-registration, sa medical certificate. Yun ang importante. Kung talagang nagdududa kayo at hindi kayo makasigurado dahil nakapagtanong kayo din sa akin o kaya sa ibang mga vlogger, na hindi rin kayo masagot ng diretso, pasensya na mahirap kasi magdunong-dunungan nang wala namang alam. Mahirap ng ganun. Baka sa bandang huli ay kami pa yung masisi ninyo, di ba? At sa akin, talagang sa akin noon ay halos wala kang noong year 2016, wala na pa kasi gaanong mga nagbablog tungkol sa mga, ewan ko lang kasi ngayon lang naman wala pa akong gaanong nakikita ang mga nagbablog tungkol sa mga pag-apply dito sa South Korea noong 2016. At ang una kong ginawa noon ay siyempre pumunta ako ng DMW kasi nagtanong ako ron. Marami akong katanungan na gusto kong masagot. At pinaunlakan naman nila yung aking pagtatanong nagtanong ako sa DMW kung kung kailangan pa ba ng certificate na nag-aaral ka ng Korean language. Sabi naman sa akin, hindi naman daw kailangan. At pwede rin po ba ako na kahit late register ang birth certificate, wala naman daw naging problema. Kaya ayun, naging kampante yung loob ko. At talagang nagdesidido akong mag-apply dito. At dahil sa pagtatanong ko sa DMW, doon ko nalaman na pwede talaga at totoo talaga. So, pagkagaling ko nga ng DMW noon, syempre, ura-urada agad akong nag-enroll sa KLC, sa mga Korean Language School. At doon ko inumpisahan yung pag-a-apply dito at naliwanagan ako tungkol sa mga bagay-bagay. Kaya kung kayo ay may libreng oras naman at nag-aalangan din kayo na may pinoproblema kayo sa mga requirement nyo o kaya sa kalusugan ninyo, ay pwede naman kayong pwede nyo sadyain sa DMW para makasigurado kayo at para hindi kayo kakaba-kaba na nag-aalangan na mag-apply dito. Tungkol ito dun sa tanong ng isa nating kababayan na pagdating daw ba dito sa South Korea ay diretso agad trabaho na. Hindi ganon. Pagdating nyo ng Incheon Airport ay susunduin kayo ng bus at dadalhin kayo sa training center. Imi-medical muna kayo. Pagkatapos ng medical ay
kakain, tapos pagkatapos kumain, ay siyempre may seminar na yon. Halos buong maghapon yon. 3 araw kayo sa training center. Tapos doon din kayo, doon sa mga hindi pa nakakatikim ng kimchi, ay doon nyo matitikman ang kimchi. At sa akin ang panlasa ko nung pagdating ko doon sa training center nga nung 2017, ang iniisip ko noon ay masarap talaga kimchi. Kasi maraming nagbablog tungkol sa kimchi at masarap nga daw. Pero real talk lang hindi ako nagsisinungaling. Unang tikim ko ng kimchi ay para sa akin na hindi talaga masarap. Bago sa panlasa ko eh. Ang nangyari noon, dinamihan ko ng kuha kasi nga para ang tingin ko talaga doon sa kimchi, mapula. At iniisip ko noon ay masarap. Pero inubos ko na lang kasi nakakahiya. Kumuha ako ng marami. At yun, habang tumatagal naman ay nakakasanayan ko na. At halos nung pagdating ko siguro mga ilang buwan din, mga 3 buwan, parang na rin, nasanay na rin ako sa mga pagkain dito. Lalo't laging maanghang. At tungkol sa sahod, yung ATM, ay kailangan ba daw ba na pagkagaling sa Pilipinas ay may ATM ka na, may bank account ka na papasukan ng sweldo dito. Ibig sabihin sa Pinas pa lang kukuha na ng ATM para doon ilalagay yung sweldo. Pagdating niyo sa training center, doon kayo bibigyan, may pipill upan kayo sa training center dito sa South Korea, magpipill up kayo tungkol sa ATM. At bago matapos yung 3 araw ninyo, ay ibibigay na sa inyo yung ATM. At doon ipapasok, katulad yan, yung ATM ko dito, dyan ipapasok yung sweldo ninyo. Dito kayo bibigyan ng ATM sa South Korea. Hindi yung ATM na galing sa Pilipinas. Halimbawa, Lunes kayo dumating sa training center dito sa South Korea, ay Lunes, Martes, Miyerkules, 3 araw. Miyerkules, mga alas 10 o alas 11 o alas 9 ng Miyerkules, pangatlong araw sa training center, ay doon na kayo susunduin ng amo nyo. At dadalhin na kayo sa company. At depende sa inyo kasi tanghali pa naman kayo dadating sa company, merong malalayo. Yung iba ay inaabot ng 4 na oras yung biyahe simula sa training center papunta dun sa company. At yung iba nga ay sabusan pa, malayo yun. Kaya yung iba ay tanghali pa lang dadating na sa company. Tapos yung iba naman ay hapon na nakakarating sa company. At sa akin noon ay 1 oras lang ang biyahe namin simula sa training center hanggang dito sa company ng boss ko. At hindi pare-pareho ang layo. At nasa inyo kung kayo ay mag-uumpisa agad, wala nang problema. Kasi ako noon, dumating ako tanghali sa company, ay nag-umpisa na agad ako magtrabaho.